Ang panimulan ng pag-uulat ng wikang pambansa ng Pilipinas ay nagsimula noong 1937 nang itatag ng surian ng wikang pambansa na may layuning magpaunlad at magpalikat ng wikang pambansa. Noong 1939, ipinahayag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. At noong 1946, ipinahayag ng Kongreso ng Pilipinas ang Filipino bilang opisyal ng wikang pambansa. Ilang mga mahalagang petsa sa pag-ulat ng wikang pambansa. Una, 1937 ay tinatag ng suriang ng wikang pambansa. Ang gitna ng pag-uulat ng wikang pambansa ng Pilipinas ay tumutukoy sa panahon ng 1950 hanggang 1980, kung saan nagpatuloy ang pagpapaunlad na pagpapalikap ng wikang pambansa. Noong dekada 1950, ipinatupad ng pamahalaan ang patakaran sa paggamit ng Filipino sa mga paaralan, opisina ng gabi. Ito ay nagbibigay ng daan sa paglapat ng wikang pambansa sa mga larangan ng edukasyon, pamahalaan at komunikasyon. Bilang isang Pilipino, dapat nating alamin kung ano nga ba at saan nanggaling ang wikang pambansa natin. Ang Pilipino. Ang wikang Pilipino ay dapat nating aralin at hindi kalimutan. Dahil dito tayo nagsimula, dito tayo nanggaling. Kung di dahil sa wikang Pilipino, wala tayong pagkakakilanlan. Maraming taon, henerasyon ang ginawa ng ating mga bayani. Ang paggamit ng wikang Pilipino ay naging tulay nila upang sa pagkakakilanlan natin bilang isang mamamayang Pilipino. Ating alamin kung ano nga ba ang wikang Pilipino. Lagi natin tandaan, ang wikang Pilipino ay hindi lang siya tumutukoy sa ating komunikasyon. Ang ating wikang pambansa ay tumutukoy siya sa ating mga Pilipino. Ito yung wika na ating ginagamit at ating pagkakakilanlan. Ginagamit natin ito sa komunikasyon at sa pagtatalakay sa ating mga gagawin. Ating isipin na ang ating wikang pambansa ay dapat hindi natin ito kinakalimutan. Bagamat marami na tayong lengguaheng ating mga gamit, mga nating nakukuha sa iba't ibang mga bansa, tulad ng English, Korean, Chinese at iba pa. Ating isipin palagi na ang ating wikang pambansang Pilipino ay ang ating una at dapat natin laging ginagamit. Ang paggamit at pagkapalaganap ng wikang Pilipino ay isang responsibilidad natin bilang mga Pilipino. Bilang isang Pilipino, dapat natin itong gamitin at hindi kalimutan. Gagamitin natin ito sa ating komunikasyon, sa pagtatalakayan, at sa mga iba pang gawain. Lagi natin tatandaan, dapat hindi natin kalimutan kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo nagsimula, at kung saan tayo nagkakakilanlan. At sa susunod na henerasyon, ating ituturo sa ating mga anak at sa ating mga mag-aaral na kung ano ang kahalagaan ng wikang Pilipino. Lagi nating tatandaan ang ating wikang Pilipino ay hindi dapat nating kalimutan, bagkus ay ating pang itaas at ipagmalaki sa ating mga mamamayang Pilipino.